Okay, so magluluto ngayon tayo ng seafood, no? Ayan, yung seafood natin. Seafood tofu. So, ayan, may kasama tayong mais. So, simulan na natin ang ating pagluluto. Okay, start na tayo, no? Lagyan natin ang ating margarine sa ating pan. Okay. So, tunawin lang natin yung ating margarine. Para ito na yung magiging oil natin. Hindi na tayo gagamit ng oil. Okay. So, next natin itong ating bawang at sibuyas. Okay. Next natin yan. Yan. Tingnan natin yung matunaw yung ating margarine, no, na ginamit. Okay. So, next natin yung ating ingredients, no. So, ito yung may luya, red bell pepper, tsaka yung white onion. Yan. Basic lang yung pagigisa natin, no. So, common lang din naman yan. Medyo golden brown lang natin para mas malasa yung ating niluluto. Maamoy niyo naman yung aroma niyan eh. Yan, mag golden brown na siya. Huwag niyo masyadong damihan yung ating margarine kasi mag-aano siya, masyadong mag-oil, no? So next na natin yung lagay natin tong shrimp natin, no? Okay. Napipot yan. Makikita nyo, nagkakulay orange na yung ating hipon, no? Kasi mabilis na lang niya maluto eh, no? Pagka ganyan na, pwede natin isunod yung ating tahong, no? Yan. Same lang din naman yan. Ating tahong. Pwede natin na ng konti. Chapo lang natin. Yan. Para pantay. Okay. So, pag ganyan na, lagyan natin ng konting alak, no? O yung kahit na anong ram, pwede rin naman yan. Para maano lang yung lansa ng ating niluluto. So, pag ganyan na siya, mabilis na naman siya maluto, no? Ilagay na natin itong ating corn. So, yun, ilagay na tayong corn dyan. Ito medyo matagal-tagal to na pakukuluan, no? Kaya, nalagyan natin ito ng konting ating tubig, no, papakuluan natin siya para maluto naman yung ating mais, no. So pag ganyan, ihalo na natin yung ating panimpla. So ito yung mga naka-ready na panimpla natin ng mga herbs, spices natin. So lagyan natin dyan para mas lumasa siya, no. Mas masarap yan pagka habang pinakukuluan mo, meron na siyang timpla. Okay? Lagyan na natin itong ating pampalasa, no? Lagyan din natin ng shrimp, no? Shrimp cubes para mas mapil natin yung lasa ng ating seafoods. Okay? So, lagyan natin siya ng oyster para mas malasa. Okay? Yun lang yan. Kukuluan natin to, medyo katagalan din to, no, mga 20 minutes. Then lagyan natin ng salt kasi magpapasarap din yung lasa. Tsaka syempre yung ating paminta, dapat meron yan. So konting spice lang to, hindi ganun kaanghang, no. May konting chili pepper lang tayo nilagay. So, sakto lang dapat yung tubig nyo, no? Mga ano lang to, 500 ml lang ng tubig. Mahabulin lang natin maluto yung ating corn, no? So, pakuluan lang natin siya mga 20 minutes. Ating ano? Okay, buksan na natin. So, medyo na ano na yung sabaw, no? Konti na lang. So, next natin ilalagay dyan, lagay natin itong konting chili, no? Chili sauce. Konti lang yan para magkaroon ng konting anghang. So, meron rin naman tayong nilagay dyan na chili flakes saka chili powder. So, pang ano lang na yun ang kulay.
Then lagyan natin yung ating napritong tofu. So yung laki, no? Depende yan sa inyo kung anong size ang gusto nyo makuha. So sa akin, okay na sa akin yung ganyan. Kasi pag masyadong maliit, may possibility madurog siya. So tayo nyo lang ng konti. Yan, sapul-sapul lang. Para maano yung pinakailalim. Then pagka yung masabaw pa siya, so lagyan lang natin ng konting flour. Para hindi siya masyadong malabnaw, no? Ayan lang. Hindi nyo lang. Okay. Para yung nasa ilalim sumama. Okay. So sakto lang, hindi siya masabaw, no? Kasi nilagyan na natin ng ating flour. So yan. Titikman na natin yung ating nilutong seafood tofu. Nilutong seafood tofu. Okay. So tingnan natin kung anong lasa ng ating ginawa, no? So ang mga sangkap natin na ilagay dyan, ito yung tahong, so mais, yung hipon at yung tofu. So nilagyan lang natin siya ng konting spices, mga pampalasa, no? Yung mga herbs. So lagyan natin siya para mas masarap yung ating lasa. Okay? So check na natin kung masarap ba talaga. And then try nyo sa inyo kung anong lasa nung ginawa ko. Okay? So tikman na natin. Tunayin natin itong yung tahong. Nagbumuka na siya sa dahil sa pakulo natin, no? 20 minutes natin siya pinakulan, eh. Mahasa yung seafood siya, no? Malinamnam siya. So, hindi ganun karami nilagay natin salt. Para manamnam natin yung sarap ng seafoods, no? Kasi pag masyado maalat, nawawala yung sarap, eh. Sustansya ng natural na lasa. Yung sugpo natin, no? Hindi natin ito, para matikman natin kung gaano kasarap to. Simple lang naman yung mga rekado na ginamit natin, no? Yung mga panimpla natin. So, common lang na makikita niyan sa mga supermarket or just sa mga talipapa, meron niya available. Lasa. Hipon na hipon. So, bawal set sa mga high blood, no? Tayo, wala naman tayo ngayon. Issues. Kaya natin. Ito sa mga mahilig sa seafoods. Okay. At yun, may kakaibang lasa to. Sa sauce. Lumasa na yung katas ng mais, no? Kaya yung lasa niya, may tamis siya, no? Kahit pa tayo nilagay na sugar. Lambot ta, 20 minutes, pwede na. Mga yung ating tofu. Yung tofu, pinikok na natin, no? Meron tayo diyang ginagawang diskarte. Pag magano kayo ng tofu, para matanggal yung asin, kahit sa palengke lang nyo nabilihan, pakuluan ninyo, lagyan ng konting salt para matanggal yung lansa o yung anumang amoy or lasa. So, yun, ganito na siya. Depende sa hiwa nyo kung anong gusto nyo, no? Kayo naman ang masusunod dyan. Basta yung guide ko, sundin nyo lang. Kung ang hiwa gusto nyo, sa inyo na yan. Basta, depende sa budget mo. More or less, nagasto lang natin dito, 350. So, medyo ang mahal lang dito yung hipon. Tapos yung the rest, kaya naman. Nag-average lang siya ng 90 pesos. So, 30 pesos. Tahong, no? Medyo mura yung tahong. Available naman yung araw-araw, eh. Makikita mo. Depende ko anong gusto nyo kainin. Recipe gusto nyo, pwede yan. Basta, depende sa budget natin, no? Kung magkano yung budget, yun lang. Hindi natin pilitin kung hindi kaya. Pwede naman yan mga
O 1/4, 1/8, 1/8, basta gusto nyo matikman niya, sundin nyo lang yung aking guide, no? Pinakita ko sa inyo para mas masarap. Yung sauce niya, hindi ganun karami. No? Kasi nung pinakulo natin yan, napakaraming sabaw yan. So, pinakulan 20 minutes. And then, kung medyo may sabaw-sabaw, palagyan natin konting flour para hindi na masabog, no? Kaya, medyo sticky lang siya ng konti. Pwede yan sa usawan na ganyan. Para di makalat. Pero same lang yan, lagyan mo ng flour or hindi. Nasa sa inyo yan. Sa akin, gusto ko may flour para hindi makalat. Yun. Pag nagano kayo ng hipon, no, tanggalin niyo yung pinakasungay niya. Gupitin niyo lang yung dulo kasi matulis yun, baka matuso kayo. Pag ano kayo ng mga ganitong hipon, no, mga sugpo. Matulis kasi yun, baka mamaya, pag bata ka kain, may tendency matuso kayo. So, kaya, ingat kayo doon, matusok yung pinakadulo niyan. Yung ganito ibig ko sabihin, no, may matulis yan dyan eh. Pwede kayo matusok, no? Yun ang gugupitin ninyo para hindi kayo matusok niyan. Kaya masakit yun. Mga ha, babalanse yung lasa ng mais. Tap. Okay. So, maraming salamat, no, sa tumatangkilik ng aking videos. Yan. Salamat sa inyo. Walang sawang pag-suporta. Continuous lang tayo. Huwag tayo magsasawa, mapapagod, magpapahinga. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga inspirasyon at mga ideas na kaya ko i-share sa inyo para matutunan ninyo rin kung paano gumawa ng matipid at elegante pagkain. So maraming salamat again. This is your Chef Binoy and thank you.